Channel 1 out. Kailangan meron dito. Meron. Channel 2 dapat meron din. Ito yung problema. Mapapansin nyo, akala mo may ipis tapos wala ng audio. Ito ngayon yung hanapin natin. Kakatapos ko lang gumawa ng fit na 2000.2. Ito yun. Yan, fit 2000.2, 4000.2. Okay. Tapos ito naman yung C18, waiting sa pickup. Ngayon, next natin itong fit na 1000.2 naman. Ayan, 1000.2 na fit galing Catanduanes, Bicol. Okay, tingnan natin yung kanya. Catanduanes ba? Catanduanes. Catanduanes nga, kay Sir Lito. Okay, shout out kay Sir Lito. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay, ang issue nito ay umiilaw yung signal dito, kumikindat-kindat yung signal kahit na walang nakalagay na input. And then pinagawa na daw ni bossing to doon sa kanila, kaso hindi daw madali-dali ng kapwa natin tech. Kung sila nahirapan, mas lalo na ako sigurado. Diba? Marami pa naman nagsasabi na mahina tayo, pang China lang tayo. Kaya try natin, subukan natin. Sana magawa ko, di ba? Kaya ito to, may mga nakataging na nga, oh. Yan, indikasyon na atin troubleshoot na. Okay, ngayon ipakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. Kaya nakabulb tayo galing Catanduanes, Bicol. Okay. Ayan. Sa kabilang side, naka-normal mode siya. Ito, tingnan nyo, oh. Walang naka-input yan, ha? Wala naka-input, oh. Diba? Wala. Oh. Pero yung signal, oh, kumikindat-kindat. Ngayon, ang proseso or yung step by step na pagto-troubleshoot nito ay alamin mo kung saan galing. Nasa amplifier ba or nasa may input buffer. Ngayon, tatanggalin mo. Ito yung input nya. Yan, bunutin natin to para malaman natin kung ganun pa rin. Kapag ganun pa rin, ibig sabihin nasa amplifier ang problema. Pero kapag binunot natin to, tapos kumikindat-kindat pa rin, ay magiging wala yung kindat-kindat ng ilaw. Ibig sabihin nasa input buffer ang problema. Tanggalin natin to, ha. Okay, tinanggal ko na. Nawala. Okay, nawala siya. Ibig sabihin good yung amplifier. Good yung amplifier, nasa input yung problema. Dito na naman, gagamit na naman tayo ng audio tracer natin ito. Ngayon, babaklas naman tayo. Tayo naman ang kakana ng input buffer. Tingnan natin kung madadali natin. Okay? Baklasin ko ito. And then troubleshoot natin. Pinaghihinang ko muna ito. Pinaghihinang ko muna yung dating hinang nila. Ayan, oh, troubleshoot naman malala to. Nakahanda naman yung audio tracer natin. Okay. Kung sa audio, napa-audio ko na. Kailangan natin ng ground papunta dito para tumunog, kasi yung pinaka-ground nito hindi gagana kapag hindi nakasalpak sa amplifier. Kaya naglagay tayo ng ground tapos connect natin dito. May audio tracer natin. Ngayon, dito pa rin supply niyan. Dito pa rin galing. Binunot lang natin yung mga kable papunta sa may main amp. Okay, on natin. Ngayon, hindi tayo gagamit ng laptop. Sira yung USB converter. Ngayon, cellphone natin na isa. Ito, full volume natin. Ngayon, ito yung audio tracer natin, oh. Ito pa rin ating gawi. Mapapansin nyo may audio. Ngayon, in. Channel 1. Channel 2. Medyo mahina, Yokon pa naman. Palyado yung input natin. Ano ba to? Teka lang, check natin.
Naka-stereo, okay. Channel 2. Mahina Teka lang, ayusin ko. Okay, hindi lang pala nakasalpak. Nakasalpak maigi. Okay, ito. Malakas. Mas dito. Malakas. In yan. Tapos ngayon, naka-stereo mode. Stereo, parallel. Stereo. Goods. Ngayon, dito sa may... Ito kasi volume control to eh. Volume control to. Ito out. In pala to, in. Volume 1 yan, in. Kailangan ipagsara yan para magkaroon ng out dito. Pero sa ngayon, dito lang muna tayo. In, meron. Naka-stereo Ngayon, ito yung channel 2, volume 2. Meron, parehas. Meron. Ngayon, i-kuha natin, i-parallel natin. Switch ko to dito. Yan, naka-parallel. Kailangan parehas meron. Meron. Tapos channel 2 dapat meron din. Meron. Ngayon, ang gagawin natin, kasi hindi nakakonik sa may control, ipag-short natin yan, dalawa na yan, magkatabing. Ilalim niyan is ground, common ground. Pag-short natin yan, para malaman natin kung may audio na pa-out naman dito, papuntang amplifier. Ito. Okay, hinangin ko muna to. Pinag-short na natin. Ito, naka-short na to. Mga bumbero Ito, short na to. Yan. Channel 2, meron. Channel 1, meron. Tapos, channel 1 out. Kailangan meron dito. Meron. Channel 2 dapat meron din. Ito yung problema. Mapapansin nyo, akala mo may ipis tapos wala ng audio. Ito ngayon yung hanapin natin. Konting himas na lang ito. Baka may mga IC na nasira siguro. Ngayon, ititrace ko muna to. Hanapin ko kung saan siya pumunta, and then kung saan IC or saang banda siya nasira. Okay? Kailangan pag nag-audio, kapag nagto-troubleshoot kayo nito, kailangan meron kayong ganito talaga lagi, audio tracer. Okay? I-trace ko ulit to. I-shortcutin na natin kasi gabi na. Sama ko pa rin, overtime kami ni paring Ray. Kaya mo, sobrang dilim na sa labas. Magalas city na ng gabi. Ngayon, sabi kong shortcutin, nahanap ko na yung problema. As usual, IC siyempre. Yan, ito. IC na ginamit is 4560. Yan, 4560. Saktong, meron tayong 4560 siyempre. Ito tayo eh. Ayan o, 4560 SMD. 4560 na malalaki. Yan. Ngayon, kung saan siya banda, siyempre susundan natin yan. Mula dito. Umulan na. Bali tuloy, wala nang ulan. Maulan kasi kanina. Wala kasing mic itong kwa natin, GoPro natin. Ngayon, sabi ko kanina kung saan banda, dito siya galing. Yan, dito ito. Ngayon, yung unang binaklas ko is ito. Kasi dito siya galing eh. Dito may ingay. Tapos siyempre babaklasin mo to. Kasi dito yung papunta eh. Babaklasin mo muna to. Tapos titisting mo yan kung may ingay. Pasensya, hindi ko na pinakita pero paliwanag pa rin natin. Pagbaklas ko nito, meron pa rin. May ingay pa rin siya. Ngayon, suyod na naman tayo. Saan banda? Ito tsaka ito magkasama to. Yan, ito tsaka ito. Yung ito naman, channel 1, ito naman yung kasama niya. Bali ito siya oh. Ito, channel 2, channel 2, channel 2. Channel 1, channel 1, channel 1. Okay? Ngayon, pagbaklas ko dito, may ingay pa rin. Dito tayo, baklas ulit dito. Yung pagbaklas ko dito, tapos pagtusok ko sa mga pin niya, okay na. Nawala na. Ibig sabihin, dito yung problema. Ngayon yung IC na nandito, binaklas natin, binalik ko dito ko sa nilagay. Tapos tinisting ko, nawala yung audio dito. Wala yung ingay niya. Ibig sabihin, sira lang talaga itong IC. Na yun naman talaga pinangkada dahilan lang lagi dyan. Maingay o umiinit yung IC, walang audio. Kapag hindi nasira yung resistor, kadalasan IC. Lagi nyo naman nakikita yun, di ba? Pag nagto-troubleshoot ako, kadalasan dito lang na naman eh. Kaya napakalaking tulong nito.
audio tracer natin. Ngayon, pinalitan natin. Ito, may mga 4560 tayo na SMD. Okay na. Ngayon, ito magiging labasan niya. On natin. Okay, nakauna siya. May audio input yan, nakakabit. Ito speaker natin, ay yung cellphone natin na isa. Okay, nakasalang pa rin yung audio tracer natin. Ngayon, channel 1. Ito, channel 1. May audio. Ngayon, yung channel 2, kanina, walang audio, tapos maingay lang siya. Ngayon, ito na siya, oh. Oh. Diba? Malinis. Ngayon, anong audio dito? Naka-parallel pala yun. Ngayon, stereo natin. Stereo, kailangan meron. Meron. Channel 1, meron dapat. Meron. Ngayon, i-bridge natin. Bridge, pataas. Ayan, umilaw, naka-bridge. Dapat, meron pa rin silang dalawa. Meron. Ito, meron. Okay na. Goods na yan. Pwede nang ilaban yan. Sira yung 4560. Okay? Ngayon, ibalik natin to. Tapos, audio testing tayo. Tapos, ang isa pang deal dito is, ayan na naman, fixed bias na naman. Fixed bias natin para sure ball. Batingan nandito. Medyo mauga to. Nilagyan ko ng pandikit. Although, hindi pa siya ganun katigas. Kasi ibabiyahin ng katundanis to, matatanggal na naman yung mga kapasitor. Okay, balik natin. Binalik na muna natin. Nakabalik na input buffer. Ngayon, naglagay na ako ng speaker agad eh, no? Speaker, audio input. Cellphone natin yung gumagana ngayon. Yung laptop natin, yung USB converter, sira. Ngayon, natin. Yung una natin sa unang bahagi ng video natin, di ba? Kumukurap-kurap yung signal dito. Kahit na walang input. Ngayon, wala na siya, oh. Naka-steady na. Same na dito sa may channel 1. Ngayon, natin kung gumagana to. Okay, gumagana. Channel 1. Ayan. Alas din yung marinig yan kasi dalawang sub ang gumagana. Channel 2. Ito na yung moment of truth. Meron, oh. Diba? Okay. Channel 1, channel 2, working na. Okay. Okay, bali ito, binaklas na natin sabay, dalawang channel. Ang ginawa natin dito is binarnish natin, same procedure dito sa fit na 2000. Kaya kumikinang na siya. Binarnish natin yan, pupunta rito para ma-prevent yung pangingitim ng pyesa. Ayan, tapos yung mga trimmer, tinanggalan natin. Ito siya. Tapos naka-fix na yan. Ayan, naka-fix bias na yan. Okay, ito yung isa. Ito yung isa. Ngayon, balik na natin to. And then, linisan muna para matapos na yung vlog natin. Medyo didismayahin ko muna kayo. Pasensya na. Kasi, ko sa stock. Binalik ko yung trimmer. Ayan o, ayoko rin magsinungaling. Ayan, kulay blue. Yung isa, andun din. Kasi, wala tayong value na dapat ipang fix natin dito. Yung nilagay ko na pang fix is hindi niya kayang abutin yung bias na nasa 0.3 o 0.4, hindi niya kayang abutin. Naubusan tayo ng stock, kailangan pa natin umorder ulit. Okay, kaya no choice tayo kundi ibalik sa stock niya. Totoo lang, ito pag hindi nyo kabisado yung ganito klaseng design or ganitong unit, medyo mahirap i-calibrate yung bias niya. Okay, binalik natin yung stock niya. Humingi ako ng pasensya. At least nagsasabi tayo ng totoo, di ba? Nabusan ako ng value na ginagamit natin dito. Order pa tayo through online. Okay, yan, binalik natin. Wala tayong magawa kundi balik. Pasensya na. Ginawa natin, nilagyan natin ng pandikit yung pinaka papihitan niya para hindi siya gumalaw, hindi magbago yung resistance niya. Okay, ulit. At least, di ba, nagsasabi tayo ng totoo, diba? Kung pinalitan natin, hindi pinalitan. Kung hindi, hindi. Pinalitan ko na siya, sinubukan ko na, kaso medyo mataas siya. Maabot siya ng 0.5. Mainit yan. Mainit, di tatagal yung transistor dyan. Ngayon, audio pa rin siya. Okay, hanggang dito na lang. Pasensya na. Okay? Maraming salamat.